Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Noong grade 2 ako sa probinsya, ay may naging kaklase akong kakaiba. Hindi nakikisalamuha sa kapwa niya at lagi itong nang-iisa at palagi itong inaasar na anak ng engkanto. Minsan, nakikita ko itong umiiyak sa may halamanan Kenji, saan walang tao o bihira lang ang tao sa isang parte ng eskwelahan. Nung time naon napagalitan ako ng tita ko dahil mahilig akong maglaro tas inis na inis sila kasi lagi daw ako sa initan, alam mo na mga tiyahin overprotective. Hoy! Bata ka, tigilan mo yan at mag-aamoy araw kanyan, hindi pa nga nag-uumpisa ang klase mabantot ka na. Ang sigaw nito. Para hindi ako makurot ay kumaripas ako ng takbo dahil mabilis itong tumakbo dahil pambato ito ng eskwelahan sa track and field. Hindi na lang niya ako hinabol nang makita niyang papunta ako sa may lilim na bahagi, alam niyang mahihiga naman ako sa damuhan, mas mabuti na iyon kesa manglaro ako sa may arawan. Kainis naman ang hirap maging a college, lang sinasaway, pagmamaktol ko sa may damuhan. Buti ka nga may nag-aalala sa'yo, ang boses na narinig ko sa may halamanan. Ang hirap naman talagang maging bata pag nandyan ang mga matatanda sa'yo, legit kang mali naman o pagmamaktol ko pa. Ayaw mo noon may taong nagmamahal at nag-aalaga saw, sabad na naman ang boses sa may halamanan. Hay! Naku, sana tumanda na LNG ako nang walang magsasaway sa akin. Ay naku! Mas masarap kaya maging bata, sige ka, hindi ka magiging masaya. Sa inis ko, bumangon ako upang harapin Kenji, sino mang sabat ng sabat kanina pa. Sino ka babat sabat ka ng sabat ha? Hanapin mo ako king mahahanap mo ako. Kaya dali-dali akong nagtungo sa may halamanan, pagtingin ko wala naman, inikot ko ang paligid ng tingin, wala talagang tao, pero may naaaninig akong imahe pero di ako sigurado dahil pa wala-wala ito. Hay naku, pinaglalaruan ata ako ng duwende, makaalis na nga. Pero bago ako umalis ay nasabi ko wala ka namang kwentang kausap, hindi men nagpapakita ang gaya. Sa paglalakad ko ay nakita ko ang isa ko pang tiyahin na grade 5. Sumenyas itong galit at pinapapasok ako sa silid-aralan. Hay, naku, ito na naman sa isip-isip ko kaya gumanti ako ng sign ni Marcos na, peace, gunting sa bato pick on kasi ang uso ng mga panahon naon. Gumanti naman ito ng senyas na pasok na bilisan mo, lagot ka sa akin. Kaya sinunod ko na lang kasi kitang-kita niya ang room namin kasi sa second floor sila at nga pala noong mga panahon naon ay ang structure ng mga bahay at building ay sementado sa baba, kahoy sa itaas nito at kailangan mo pang lampasuhin ito at minsan pakintaban pa ang labanan lalo na pag cleaners ka, ang ibang teacher ay nagbibigay plus grade. Dahil wala na akong nagawa ay pumasok na ako sa room. At naabutan ko ang ninang kong guro. O ay inanak, wala ka bang nakakalimutan, nagmaang-maangan ako. Ano po maam na mama? Hoy, naksabay lahat ng kamay nito upang magmano ako. Ang ayaw na ayaw ko kay Sibka sabihin, o kahit hindi mang-aral yan ay papasa na yan. Kaya sinusungitan ko ang ninang ko pag naglalambing ito sa akin sa school lalo na sa klase. Hindi na lang niya ako pinapatulan kay silam niyang suplada daw ako at hindi na mamansin pag ayaw ko talaga. Mag-uumpisa na ang klase nang dumating ang tinutukso ng mga kaklase kong kalahating engkanto. Oy, nahuli si Alien, baka nabutas ang sinakyan niyang nigo, sa Tagalog ay bilaw. Oo nga, at nang tawanan ang lahat, sinaway naman ito ni mama ninang oay, tigil na yan, sambit pa nito. Class, hindi magandang asal yang ginagawa nyo, ituring niyong kapatid ang kaklase ninyo, kasi taong ang samahan natin kayo nga kahit hindi ko kayo kadugo ay mga anak ko kayo. Kaya mula ngaon ayokong tinutukso o inaaway nyo ang mga kaklase nyo, maliwanag ba class? At lahat kami ay nang opo.
Sinisipat ko siya at bahagyang nakasubsob ang mukha niya sa armchair. Okay class, mag-uumpisa na ang klase natin ngayon. Pag sa probinsya ka nag-aral, ay whole day ang pasok doon 7 negatibo 11, 30 sa umaga ta sa hapon, 1 PM negatibo 4 PM. Lumipas ang mga araw na masaya, nakakainis at malungkot kasi imbis na manalo ka sa nabulan, tumbang preso, tubig, shato, Chinese garter, at kung ano-ano pang larong pambata. Facial sa mga tiyahin ko ay medyo limitado ang galaw ko tuwing hapon, hindi ako laro ng husto. Isang hapon DHL sa sobrang ihing-ihi na ako, at nililinis ang CR min ay tumakbo ako sa likod ng aming eskwelahan, lumang library ito, at may puno itong balimbing nang ibinaba ko na ang panloob ko dahil ihi na ako sa likod ng balimbing na puno. Ay may namataan akong napakalaking kaldero. Sa gulat ko ay naiihian ko panloob ko. Akala ko KNG ano naon at nakita KNG, nakasakay ang kaklase kong kalahating engkanto, kalahating tao. Giyatay Carolen, tinakot mo ako klako KNG ano na. Nagulat ito DHL, hindi niya akalaing may makakakita sa kanya. Ole, kaninak pa dyan kitang-kita ko ang lahat na sambit ko rito, naiihiyan ko pa nga damit panloob ko dahil sa gulat eh. May pabor ako sa'yo, sana, wag mong ipagsasabi ang nakita mo, magiging tampulan na naman ako ng tukso nito. Umasa ka sa WG kang mang-alala, sanay na ako sa mga katulad mo. Naging makaibigan kami at lagi ko sang inaakay pipapalubog na ang araw kasi nasisilaw ito sa araw. Hindi rin sa natatakot at nakakauwi na siya ng maaga kasi inaantag niya lagi ang paglubog ng araw bago umuwi. Tinuro niya sa akin and may iba't ibang uri ng engkanto sa mundo. Ang pinakamahirap daw ang engkantong nakatira sa may sagingan. Dahil naging magkaibigan na kami, ako ang naging tagapagtanggol niya sa mga kaklase KNG nang bubuli o umaapi sa kanya. Oe Rolen, nagmumuta ka na naman, tara punasan natin yan, baka maimpeksyon yan ng oras na yon ay madadapit hapon na. Sige, tapos ikuha mo ako ng face towel, at nahulaan ko kung anong gagawin niya rito, kaya ipiniring ko ito sa mga mata niya, para hindi siya masilaw ng husto sa araw. Noong nalalakad na kami sa pasilyo ng paaralan, ay pinagtawanan kami ng mga estudyanteng naroon. Ano yan, bulag na naman yang inaakay mo? Ang sigaw ng mga bully. Sumagot ako, kayo kung wala kayong maitulong pwede bang manahimik na kayo? Sigaw ko. Ang tapang naman ng maliit na batang ito, ani ng bully. Ola, wag ninyong awayin yan, baka ibagsak ka ng tita niyang guro mo. Saway ng isa. Pasalamat ka't marami kayong kamag-anak sa eskwelahan ito, kung hindi lang tiyuhin ang principal mo dito malamang patulan na kita. Binitawan ko si Rolen at sinugod ko ang matabil na bully. Pagsuntok rito, ay tumalsik ito sakto namang paglabas ng mama ninang kong guro. Oa, anong ginawa nyo sa anak ko ha? Tumakbo ang ilan at may sumagot na lang itong, wala po, nagkakatuwaan, LNG po kami. Sige po, aalis na kami. Nung nakaalis na ang mga bully ay nagsingkit ang kilay ng mama ninang kong guro. Ikaw ha, nakita ko yung ginawa mo, sambit nito. Kaya napayo ko na lamang ako dahil napahiya ako at aminado naman akong hindi nagtimpi at masama ang aking ginawa. Huwag mo nang ulitin unha, kung kailangan mo ng tulong pwede mo akong tawagin, hindi yung manakit ka paano pag pinatulan ka. Malaking gulo lang ang dulot niyan, kaya magpasensya ka, hanggat kaya niyong iwasan ang gulo, iwasan niyo ito. Hindi naman kaduwagan ang umiwas kung alam mo ang sarili mo, at mas kilala mo, sabay pisil sa ilong ko na ayaw kong ginagawa ito. At napasigaw na lamang ako. Tawa na lang ng tawa ito at ngwika si, mag-iingat kayo, uwi na kayo, wika nito. Nang malayo-layo na kami ay nagwika si Rolen, mali atang makipagkaibigan sayo, napapaaway ka lang sakin. Tinapik ko ito na okay LNG, KC small ako, terrible, ini pagyayabang ko.
Tara na nga nang makarating tayo agad. Habang naglalakad kami ay may nararamdaman akong nakasunod sa amin, hindi ko na lang pinansin ito dahil abala akong inaakay si Roland. Nang makarating kami sa tulay na naghihiwalay sa bukid ay sinabi ni Roland na iwan niya LNG ako kasi nandito na siya sa bahay ng tiyahin niya. At tumingin ako sa paligid, wala namang bahay dito at inikot ko ang mata ko. Puro taniman lang naman, napansin kong may mga puno-pla ng akasya sa gawing gilid ng ilog. Ang mga tiyahin ko nang bahalang maghatid sa akin, ani ni Roland. Kaya iniwan ko na lang ito. Kinabukasan ay hindi pumasok si Roland. At nainis ako, DHL hindi ito nagsabi man lang sa eskwelahan. Kaya nung tanghalian ay maaga naman kaming pinauwi dahil may meeting daw ang mga guro. Nagpaalam ako sa tiyahin kung dadalawin ang kaklase ko, hindi na ito nagtanong sa pag-aakalang sa malapit lang, kaya dali-dali akong sumakay ng jeep papuntang bukid. Ang ganda pala ng tanawin dun, may portion ito na may malalaking imahe ng Diyos na sa tutok ng bundok at sa baba nito ay puro gin tree. Malamig na ang simoy ng hangin na animoyin sa ibang dako ako ng mundo. Natuwa ako kay si Keiichi, mabangin ay maganda tingnan ang taniman. At sari-sari ito, may mga bungang kahoy pa, may nadaanan nga kaming makopa at kung ano-ano pa na sinasabayan naman ng kuha ng mga kasama ko sa bubungan ng jeep. Masaya dun at panay tawanan, kwentuhan. Malayo-layo pala ang bahay nila kasi 3 na lang kami sa jeep. Oneng ito na ang lugar na banlot. Iginala ko ang paningin ko, puro damuhan at niyugan, kaya nang tanong ako kay NG, saan ang bahay ni Roland? Sa kabilang dako daw ito at 15 minutes pa itong lalakarin. Pahabol pa sa akin ng natanda, ingat daw ako, at magtabi, daw po ako. Sa paglalakad ko ay nakita ko ang bahay na maayos naman itong tingnan. Gawa ito sa kahoy, walang gate, may mga halaman sa pinakagitna ng hagdanan. Kakaiba ang ayos ng bahay at ramdam kay NG, may hiwagang bumabalot sa gitna rin ito ng burol, tapos sa baba nito ay maayos na pagkakalinya ng tanim and mais at sa kabila ay mani. May paakyat na bundok ito na napapaligiran ng punong fine tree at napansin ko rin ang mga lalakihang mga puno kasunod nito. Nakaramdam tuloy ako ng kilabot. Sa di kalayuan sa puno ay may nakita akong anino na mga magagandang lalaki nang nagkakape. Pinikit ko ang mata ko at puno lang ang nakikita ko. Ano baon na malikmata ata ako? Tinawag ko si Roland. Nagulat ang mama niya. Napakagandang babae ang nanay niya na halos magkapatid lang sila nito. Kahit nga ako ay nabighani rin sa kagandahan ng mama ni Roland. Tinanong ako kung ako naon ang kaibigan sa eskwelahan ni Roland, tumango lang ako. At nasabi kong kumusta na po si Roland, hindi po kasi ito pumasok kanina, kaya tinawag niya ito. Oh Roland anak, nandito kaklase mo. Lumabas ka na riyan at may bisita ka. Nakita kong sabay itong sumilip ng lolo niya, kaya nasabi kong hello po. Maayong udito po, hello po, magandang tanghali po. Ngumiti lamang ito at nagsabi, "Oh Roland, estemahin mo ang bisita mo." Dali-dali itong bumababa na parang hindi niya alam ang gagawin. Dinala niya ako sa kamalig. Teka dito ka muna, sandali LNG. Pabalik-balik itong tumakbo para kumuha ng mainom, balik na naman at kumuha ng makakain. Dito na lang tayo. Ewan ko, pasensya, hindi ko alam Kenji, paano ko sasabihin sa'yo, hindi ko alam Kenji, paano ko ipapaliwanag sa'yo. Hi! Ewan, di ko alam. Ako naman gutom na at matamang tinitingnan ko LNG sa habang kumakain. Oy, nakikinig ka ba? Oo naman. Kaso lang hindi ko kasi alam Kenji, ano pink sasabi mo, ewan ko, so di kita magets. At tumawa ito ng malakas. Grabe ka naman, kailan ba huling kumain? Tanong nito sa akin. Hindi kasi ako ng tanghalian. At sumeryuso ang mukha nito.
Kung ano man ang makikita mo dito, WG na WG mong ipagsasabi, wala pa akong dinala o sinamang kaklase o kaibigan. Casey, once napunta sila rito ay naliligaw sila. At nagtataka akong bakit hindi nangyari sa'yo dahil natuntun mo kami. Ewan ko, basta naglakad lang ako at dito ako napadpad ng tanong pa nga ako sa bahay dun sa unahan. Dilat ito dahil sa gulat. Talagang nakita mo yon? Sabi nito. Zero, o tinuro pa nga itong bahay nyo. Ngumiti lang ito. Siguro nga nakapagtitiwalaan ka at mabuti ang puso mo. Sige, may ipapakita ako sa'yo, mangako ka munang wala kang pasasabihan sa makikita mo. O Zero, pangako hindi ako magkukwento sa mga kaklase, kapitbahay, kakilala o kamag-anak ko. Okay, tara na sa bahay. Habang umaakyat ako sa hagdanan, pakiramdam ko ang gaan-gaan at may halimuyak akong naamoy, parang pabango na gawa sa di ko malamang bulaklak. Pagpasok ko sa entrada ng kanilang pintuan, napamulagat ako kay parang nasa kastilyo ako o nasa mayamang bahay. Ang ganda ng mga kagamitan nila. Ang ganda talaga ng loob ng bahay nila, sobrang lawak ito, na animoy nasa fairy tale ako. Sa ganda ng nakikita ko ay matamang pinagmasdan at hinawakan ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang yaman mo pala. Nagwika itong galing lahat yan sa tatay ko. Tapos naalala Kenji, kalahating engkanto pala ito, kaya hindi imposible ang mga nakikita ko. Nagkwentuhan kami at nanood ng TV, ang laki ng TV nila, at ang lawak ng lugar ng entertainment area nila. Kulay pula ang tema ng loob nito, ang dining area ay light na lila at ang haba ng lamesa 26 lahat ang upuan. Ang kulay naman ng banyo nila ay kulay puti. Sa kusina ay kulay dilaw at ginto naman sa sala. May dirty kitchen din sila, magkasama ang lutuan na kahoy at ulingan, pero napakalinis nito dahil nakamarmol ang sahig. Pagdako ko may pintuan palabas. At nakita kong may tanim silang dalandan at iba pang prutas sa likod. Nagulat ako dahil kahoy lang ang labas, hindi sementado, kaya tinuktok ko ito, o nga kahoy talaga, nasabi ko sa sarili ko. Sinabihan ako ng lolo niya na umuwi na raw ako dahil magagabi na binigyan niya ako ng 3 dahon. Teka po, sabi ko. Ineng, hindi sa pagtatakwil ko sa'yo, kahit anong oras ang gustuhin mo ay pwede kang pumunta dito. Umuwi na ka, hanapin ka sa inyo DHL ni nakapangwala, baka mapagalitan ka. Nang isasauli ko ang dahon ay naging pera ito. Sayo na yan at ipamasahe mo, sige na, nang makahanol ka pa sa huling jeep na dadaan. Kaya patakbo akong inilabas ni Roland Siye, na baka gabihin ka sa daan, pasensya, na may pupuntahin rin kasi kaming kasiyahan mamaya, kaya. Isa din sa dahilan ng pauwiin ka nang makapaghanda, nakmi, sa dadaluhan namin, pasensya na talaga ha. Hayaan mo, sa susunod babawi ako sayo. Maya't maya ay may jeep nang paparating. Sige na, mag-iingat ka. Kita na lang tayo sa Lunes, pahabol nito. Bag. Inilalagay ko sa bilao ang mga nakuha ko, tas huhugasan, saka maliligo muna ako bago bumabat ng kain. Minsan sa kakain ko ng pinaghalong prutas, ay sakit ang tiyan ang nakukuha ko. Linggo ng umaga maaga kaming nagising kasi magsisimba kami. Sa simbahan nakaupo kami sa unahang upuan at isang hilera kami kasi kasama namin ang iba pa naming pinsan. Habang nagsisermon ang pari ay panay sipat ito sa akin. Kaya iniksyan niya, humili niya. Ako naman pinaikot ko mata ko sa buong paligid, ang daming tao. Nung kumakanta na ng santo, napansin Kenji, maraming umaalis na magagandang tao. Bakit kaya, natanong ko sa sarili ko. Napansin ko ang isang babae na wala itong kanal sa ilong, pati na yung ibang taong umaalis. Kaya hiniram ko ang salamin ng tita ko, at tiningnan ko ang ilong ko, may kanal naman, yung akin biketi, sa kanila wala.
Natapos ang misa na nagtataka ako. Pagkatapos ng misa ay namano kami at kinausap ako ng pari bakit daw hindi ako nakafocus sa salita ng Diyos. Sumagot ako kay sipo tinalian and enemen ako na parang sungay sa buhok at sa kabkit ako po yung pinagsasabihan nyo, ang dami nga pong umalis kanina nang una kayong kumanta ng santo-santo, wala naman silang mga kanal sa ilong. Pagsusumbong ko pa. Hinila ako ng lola ko at sumenyas na itikom ko bibig ko. Pero nakita ko ang pari nang umiti at lumapit iyong hinawakan ako sa ulo. Hay, naku ayan na naman kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ang pagkakatali ng buhok ko. Nag-usap ang pari at lola ko kaya umalis na lamang ako at naghintay sa gilid pintuan ng simbahan at naupo na lang ako dun sa puno ng akasya. May sumitsit sa akin. Lilingon-lingon ako wala naman. Sino kayang luko ang nangbibiro sa akin? Tas napakotingin ko sa manok and panabong ng pari. Nasabi ko tuloy yung paring on napakasabungero mantakin mong sa harap gilid at likod ng simbahan may makikita kang panabong. Tinawag ako ng lola ko para mapaalam na sa pari at kinusot na naman ang buhok ko dahil hinawakan na naman ang ulo ko. Hay nakung pari ka hindi ako manok na panabong sambit ko sa sarili ko. O siya humayo na kayo nang makapagsimula tayong maganda sa araw na ito. Habang lalakad kami sinisipat ko ang pari. Hinuhulaan ko pa siguro pupuntahan niya ang mga manok niyang panabong. Kaya naiwan ako nakatingin dito. Nakarinig ako ng tawag ng galit na tita ko. Hoy! Mari dalian mo marami pa akong Gwyn WG kang tuod dyan. Sigaw nito. Kaya dali-dali akong lumapit ka makurot and enmen ako. Dumiretso na sa palengke lola ko at pumunta ang isa kong tiyahin para kunin ang mga kailangan min nung araw iyon. Natapos ang buong araw ko ng puno ng larong hapon. Kinalunesan ay tinanghali ako ng gising at galit na galit ang tiyahin ko kay si mapapagalitan NDW ito at kasalanan ko. Bilisan mo dyan maligo galit nitong sigaw, saka mamadali ko imbis and shampoo ang isabon ko sa buhok naging sabon panglaban ng damit. Argo na parang perlaon. Madali ang pagbibihis at nung magsusuklay ako ng buhok ay hirap ako. At naiyak lalo akong pinagalitan ng tiyahin ko. Kasi hindi niya rin masuklay ang buhok ko kaya pinabaunan niya ako ng suklay. At habang naglalakad ako nagsusuklay at panay sigaw naman ng tiyahin kung maldita, kaya ang ginawa ko tinalian ko ang lang buhok ko. Pagpasok ko ng klase ay nahuli ako at parang password ang makapasok sa room. Nakita ko si Rolen na nakatingin sa akin pero di ko pinansin. Pag-upo ko sa desk ko nagmamadali akong kumopya ng nakasulat sa pisara. Nung matapos ang isang klase, ay lumapit ito sa akin at nagtanong. Bakit ka late? Sabi ko mamaya ko na lang sasabihin. Kaya bumalik ito sa kinaupuan niya. Nung recess na, inantay niya akong lumabas sa pintuan pero humiga ako sa kinauupan min desk kasi wala na yung katabi ko. Maya-maya hinila niya ako. Lika dito hinila niya ako sa tambayan namin at pagdating min dun siye natanggalin mo na yang puyod mo ako ng bala dyan. Hindi ko tinanggal at humiga na lang ako sa damo at gusto kong matulog. Kaya siya na lang ang nagtanggal at nakaamoy na lang ako ng mabango sa buhok ko, kaya mabilis akong nakatulog. Pagising ko nakahiga ito sa tabi kong tulog rin kaya tinapik ko itong malakas para agad magising, at nataranta ito bakit? Bakit? Sabay sipat nito sa orasan niya. Mabilis itong tumayo at agaran akong hinilas binito. Late na tayo. Humahangos kaming papunta sa room. Pagdating namin ang guro naming masungit ang nagtuturo at galit itong nagwika, late na kayong dalawa saan kayo nagpunta. Nagtawanan ang mga kaklase ko ang ilan ay nangaasar. Sige, bilang parusa ko sa inyo. Mag-squat kayo na may 2 librong nakapatong sa kamay. Pumasok ang guro ko para kumuha ng 4 na libro.
Ayan, matanda na kayo, sa klase ko dapat walang nalalat. Ani nito. Pasensya ka na Roland, sambit ko. Lunes na Lunes pinarusahan tayo. Tumawa lang ito, at least hindi ka nag-iisa, mas nakakahiya kung mag-isa ka lang pinarusahan, sambit pa nito. Naging kaklase ko siya hanggang grade 4. Minsan siya ang sumasalo sa parusa ko, hindi naman ako pumapayag, kaya madalas dalawa na kaming pinaparusahan. Andyan yung magbunot ng damo, maglinis ng room, tagabura ng pisara, at tagaayos ng kung anong maisipan ng guro bilang parusa. Minsan pumupunta ito sa bahay ng lolo ko, at tumutulong sa kung anong ginagawa. Ang lolo ko naman gusto siya, kasi maalam daw at masipag na bata. Isang araw na'y dumating na tao, at nagbebenta ito ng pagkaing baboy na nakakarton. Galit itong nakatingin sa tao. O bakit nakakunot noo mo? Hinila niya ako papuntang kusina. Dumakot siya ng asin, inilagay sa bulsa ko, at kumuha dun sa kamalig ng kapirasong makabuhay na panggamot ng lolo ko, isinilid niya ito sa isang bulsa ko. Hinila niya akong lumapit dun sa pag-uusap ng lolo ko. Nakita ko isang mandirigma, nakasuot ito ng balut na may espada sa likod. Lumapit ito sa amin ng lolo ko, at hinawakan kami sa noo. Hindi ko na alam ang nangyari, pero nung nagising ako ay tinanong ko si Roland. Mataas en uri daw ito ng aswang, at nagbabalat kayo daw itong nagbebenta. At nagpupunta daw ito kay Pito ng saan-saan para makapambiktima. Minsan inuubos daw nito ang pamilya ng biktima niya, at sinusunog daw ang mga bahay nito. Kaya panay dalaw niya sa amin, kasi alam niyang dadako daw ito sa amin. Lalo't may babuyan kami. Huwag daw akong mag-aalala, kasi wala daw naalala ang lolo ko sa nangyari, dahil binura daw nila ang alaala nito. Nagpasalamat ako ng husto. At sabi nito huwag akong mag-aalala, dahil lagi daw kaming may bantay. Kaya pala kahit kurtina lang ang pinto namin sa dalawa, hindi floor ng bahay ng lolo ko, ay walang masamang nangyayari. Sabi niya atin-atin lang ito, sekreto natin, okay, isang high five naman dyan. At binatukan ko ito bilang umpisa ng asaran namin. Umuwi ka na ng 3:00 para naman makapagpahinga ka. Nang pauwi na siya ay sinundo siya ng malaking kaldero na sasakyan niya. May mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Minsan, nakatulugan ng tiyahin ko ang gasera, kas 8 nung panahon na yon ay nag-brown out, at natabig ng tita ko ang gasera, kamuntikan kaming nasunog, nagising ang tiyuhin kong may hawak na sangtimba, ibubuhos niya sa apoy, at takang-taka din ito kung paano niya nagawa dahil pagod at puyat din daw siya noong panahong on. Pinagsasabay niya kasi ang pag-aaral sa mga iba niyang racket, katulad ng pagbabasketball, at pagiging DJ, mekaniko, pagdraw-drawing at gumagawa ito ng baffles, booster ng radyo para lumakas ito. At pinaka di ko malilimutang ginawa niya ng ang tiyuhin kong nang-aaral bilang kapitan ng barko. Umuwi ito galing sa city ng Cebu Sembrek, kaso may nakakita ito bumaba ng bus, at nagpunta pa nga ito sa bahay ng kaibigan niya. Pero hindi ito nakauwi, kaya hinanap nila ito ng hinanap, pero wala, kaya naisipan kong tawagin si Roland. Dumating naman ito at nagtanong. Anong nangyari? Hindi kasi namin mahanap ang isa naming tiyuhin, kaya nagpunta ito sa puno ng tugas dun sa lupa ni nanay lola ng mama ko, nanay din pinapatawag sa amin. Nagulat ako kasi sabi niya hintayin ko siya, at pumasok siya sa puno. Maya-maya lumabas ito, sinabi niya tinago daw ito ng isang engkanto sa sagingan ng mapadaan ito. Ang gawin daw min ay kumuha ng 2 bao, at pag-untuging ituktok ito. Hindi na siya sumama kasi uuwi na ito, at may gagawin pang importante, kaya tinuro na lang Noya kung saan banda. Mag-ingay daw kami at sabayan ng pagtuktok ng 2 bao, habang tinatawag ang pangalan niya. May nakita akong mukhang aswang na nagbuhat sa kanya, at yung paa nito ay parang paa ng kambing, at napakapangit ng hitsura. Pasensya na po, hindi sa panghuhusga, ay ganun talaga ang hitsura nito sa mata nating mga tao,
nakita kong inilapag nito sa damuhan at sinipat ako ng sandali at pumasok na sa loob ng saging. Kaya napasigaw akong nandito siya at nagsitakbuhan silang nagpunta sa kinaroroonan namin. Natutulog itong iniwan. Ang kwento niya nag-shortcut daw siya pauwi galing sa kaibigan niya nang dumampot daw sa kanya at hindi na niya alam kung anong sumunod na nangyari. May tahimik naman akong tiyahin, matalino ito at hilig ang mga bulaklak at magbasa ng magbasa. Lagi lang itong tahimik si Tita Carmelita, isang araw bigla na lang itong nawala, at isang linggo na itong nawawala kung saan-saan na namin ito hinanap ng mga panahong iyon. Ay nagpaalam si Roland sa guro na absent ng isang linggo dahil pupunta daw ito ng Samar, pupunta daw ito sa tiyuhin niya raw, may emergency daw ito. Ang kwento ng tiyahin ko ay kinuha daw siya ng isang napakakisig na lalaki na isinakay daw siya ng sapilitan sa isang limousine. Nagtataka siya, bakit may ganong sasakyan samantalang mabato, madamo at hindi kalsada ang dinadaanan namin, bakit may ganong sasakyan? Nakarating daw siya sa isang palasyo ata kasi napakalawak at kulay ginto ang kulay nito. Maraming mamahaling mga kasangkapan at ang yaman daw talaga ng nakatira. Nakapagsuot daw siya ng malaprinsesang kasuotan at mga alahas. Lodge daw may handaan at napakaraming pagkaing nakahanda. Masasarap daw ang pagkain pero wala daw itong asin. Nakita daw niya si Roland at napakagwapo daw, tinanong daw siya kung gusto ba niya doon. Sumagot siyang ayaw kasi gusto niyang maging doktor at gusto niyang makatulong sa mga tao. Kasi noong panahon na yon ay kukunti lang mga doktor kasi mga nag-a-abroad dahil sa maliit na sahod hindi daw sapat para mabuhay. Iba naman din kasi ang panahon niya, kaya tinulungan daw siya ni Roland oras na pakainin siya ng itim na kanin, maghanap daw siya ng asin. Kaya siya napakawalan. Sa dami ng tulong ni Roland ay hindi na ako nakapagpaalam sa kanya dahil biglaan ang pagtira namin sa Manila. At noong nagbakasyon ako, pinuntahan ko siya pero wala na ang bahay nila. Wala namang makapagsabi at naiwan talagang clueless. Minsan ayoko na din balikan ang mga nangyari kasi wala naman akong makuhang sagot. Kaya hanggang dito na lang po ang wakas. Sana mapili niyo po Sir Frey ang aking storya. More power. God bless. Salamat sa mga tagapakinig.